Ang ating pong kaligtasan ay pinagplanuhan ng ating Diyos hanggang sa huling detalye. Ang ating pong seguridad at katiyakan sa pangako ng ating Panginoon na kaligtasan at buhay na walang hanggan ay nakasalalay hindi lamang sa kanyang patotoo, nakasalalay rin ito sa kanyang salita. Basahin po natin muli ang verse 3. Ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kung natatandaan niyo pa po, ang pinahayag ni Pablo sa verse 1 tungkol sa dalawang layunin niya bilang isang apostol, na ang unang layunin niya ay para sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, at ang ikalawa ay para sa kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Dito po ngayon sa verse 3, makikita po natin ang ikatlong layunin ni Pablo bilang isang alipin ni Jesus. Ang ikatlong layunin na ito ay ang ipangaral niya ang salita ng Diyos. Ipangaral sa takdang panahon na ibinigay rin ng ating Diyos ang pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako rin ng ating Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang pangangaral na ito ng Ebanghelyo para sa mga hentil ay pinagkatiwala rin kay Pablo ayon sa utos ng ating Diyos na ating tagapagligtas. Ito po ang ikalawang punto dito po sa pinag-aaralan nating mga talata ngayon sa verses 2 and 3 na binibigyan ng diin ni Pablo. Ito ay ang pag-asang pinangahawakan ng bawat mananampalataya. Ito po ay ang salita ng Diyos kung saan po ipinahayag ng ating Diyos ang kanyang pangako na siya namang isinulat at ipinangaral din ng mga propeta at ng mga apostol. Na hanggang sa panahon po natin ngayon, ang pagsunod sa utos ng ating Diyos ay patuloy pa rin pong sinusunod sa mga gawain ng bawat mananampalataya. Sa pagtuturo at pagpapahayag ng mabuting balita at pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Diyos sa kanyang mga hinirang. Kagaya po ni Pablo, ito rin po dapat ang ating maging tugon sa kaligtasan na ating pong natanggap sa ating Diyos na hindi nagsisinungaling, sa ating Diyos na ating tagapagligtas. Pag-aralan po natin at saliksikin ang kanyang salita para rin po maituro at maipahayag natin sa ating ginagalawan na komunidad ang pag-asa at kaligtasan na nakay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon at pribileyo na iyong ibinigay sa amin na mapakinggan at mapag-aralan namin muli ang katotohanan po sa kalooban niyo para sa amin sa inyong salita. Kami po ay nagpapasalamat din sa pangakong buhay na walang hanggan na iyo rin pong ipinahayag sa inyong salita. Salamat po sa biyayang ito at katotohanan na siya naming pag-asang pinangahawakan. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen.